Batangas, isang napakagandang probinsya. Dito makikita ang Mount Batulao Peak, Lumaniag Beach Resort, Twin Lake Domain Le Jardin, at iba't iba pang mga gandang tanawin. Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Ito po ang Kath Advices and Stories. Welcome po sa inyong lahat, or welcome back sa mga bumabalik sa channel ko. Dadako ang storya natin sa munisipalidad ng Tuy sa probinsya ng Batangas. Ang munisipalidad ng Tuy ay parte ng bayan ng Balayan ng tinatawag na ngayong Batangas at naging kabisera ng probinsya ng Batangas noong taong 1597 hanggang 1732 at naging independent municipality noong Agosto 12 taong 1866. Ayon sa taong 2020 census ay mayroon ng higit 47,000 populasyon ang naroon sa Tuy, Batangas. Ang patron ng Tuy, Batangas ay si Saint Vincent Ferrer na kanilang idinarao sa pista sa pagsapit ng 18 ng Mayo taon-taon. So di maipaliwanag na dahilan ay bigla na lang nawawala ang magandang dalaga na ito sa Tuy, Batangas. Siya si Catherine Camilon E. Manguera. Ipinanganak noong Enero 3 taong 1997. Siya ang ating Miss Grand Philippines 2023 candidate. Siya ay naiuulat na nawawala noon pang October 12, 2023. Nasaan nga ba si Catherine? Mayroon kayang nangyaring masama sa kanya kaya siya ay nawawala? At sino naman kaya ang responsable sa kanyang pagkawala na ito? Tara at ating alamin. Si Catherine ay nakapagtapos ng Master's Degree of Arts, Major in Secondary Education sa Batangas. Siya ay nagtuturo bilang isang high school teacher doon sa Batangas. At noon ngang Oktubre 12, taong kasalukuyan, ay nagpaalam si Catherine sa kanyang ina na si Rose Camilon. Paalam pa ni Catherine sa kanyang ina na siya ay may kakatagpuin lamang, kaya alam ng kanyang ina na hindi siya pupunta sa eskwelahan. Dala ang kanyang sasakyan na color silver ay umalis na si Catherine. Ngunit ito na pala ang huling pagkakataon na makikita nila si Catherine. Nahagip pa sa CCTV ang huling mga oras ni Catherine Camilon habang nasa isang mall. Sa pagsisikap ng mga otoridad, napag-alaman na isang Police Major Alan De Castro ang tumangay sa dalaga. At meron pa itong bodyguard at driver na nagngangalang Jeffrey Magpantay at dalawa pang mga kasamahan. May dalawang saksi rin ang lumutang na nakakita kay Camilon na sugatan at inililipat sa isang SUV. At sila ay tinutukan pa ng baril at sinabihan na huwag makialam. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi pa rin makita kung nasaan talaga si Catherine Camilon. Ayon sa mga otoridad ay may nakitang 17 piraso ng buhok at pangadugo sa pinaglipatang SUV sa dalaga. Ibig sabihin ay umuusad ang kaso at merong mga progreso upang mahanap si Miss Catherine Camilon. Umami naman ang police major na ito na may relasyon nga sila ni Catherine Camilon at humingi siya ng pangumanhin sa Philippine National Police. Ngunit, ayon kay Attorney Alfigar Triambulo, kapag napatunayan ang kanyang imoralidad na pumatol sa iba habang may asawa pa, ay mawawala siya sa serbisyo at tuluyan ng hindi maging pulis at lahat ng benepisyong natatamasa niya ay mawawala habang buhay. Ayon pa sa mga investigasyon na itong si Catherine Camilon ay nagsumbong sa legal na asawa ni Police Major De Castro na may kabit ito at ninanais na ni Catherine na makipaghiwalay sa police major na ito
kung kaya siya ay nakararanas ng pananakit at panghaharas mula sa police major. Ngayon nga ay nawawala pa rin. Lamang kidnapping at serious illegal detention si De Castro, pati na ang kanyang driver at bodyguard na si Jeffrey Magpantay at dalawa pang John Does. Ayon sa PNP, nakuhanan na ng DNA samples ang pamilya ni Camilon na iko-cross-match sa dugo at buhok na nakita sa abandonadong pulang SUV sa Batangas noong 1 linggo. Dito, pinaniniwala ang inilipat ang dugo ang beauty queen mula sa kanyang sasakyan ayon sa dalawang testigo. Ngayong gabi o bukas daw posibleng ilabas ang resulta ng DNA testing. Sa isang interview, kumbensido ang ina ng beauty queen na si De Castro ang nasa likod ng pagkawala ng kanyang anak. Wala na akong iba. Handa ko kaming lumaban. Kahit Kung pa... dadating sa punto na talagang yun ang kailangan. Lumiliit man ang tsansa, sa huli, umaasa siyang uuwi ng buhay ang anak. Ang mahalaga hula ang sa amin ay ang aming anak. Makita namin siya, makabalik siya sa amin dito, ligtas, buhay. Kung ano man ang naging sitwasyon niya, sa amin ho sir, wala akong magiging problema. Muli sana ito maging babala sa lahat ng mga kababaihan, minor de edad o hindi man, na huwag basta-basta makipagrelasyon sa isang lalaki na hindi mo lubos kilala at hindi mo na-check ang background dahil maaaring maging isang mitsa pa ito sa iyong buhay. Isipin nyo naman ang mga magulang nasasaktan dahil nagmamahal sila sa inyo. Muli, marami pong salamat sa lahat ng mga nanonood sa aking video at sa mga sumusuporta at susuporta pa. At kung gusto nyo ang mga ganitong storya, ay paki-like naman po at subscribe ng aking channel at paki-comment po sa kung anumang saloobin na meron kayo sa may comment section. Salamat po.